kaya walang virus ang cake. Pwede nyo lang kainin. Teka, sir. Ano naman po yung birthday wish nyo? Aba, hiniling ko lang kay Lord na sana ipagpabuti pa ninyo ang inyong gawain dito sa munisipyo. Para naman maging payapa ang aking retirement. Sir, okay nga yung retirement ninyo eh. At saka ang laki nga na matatanggap ninyong pension. Oo nga po, sir. Happy-happy na lang kayo ni ma'am ngayon. Wala na kayong pinag-aaral ng mga anak. At lahat sila may trabaho na rin. Di ba? At hindi lang yun, sir, ha? Nag-abroad pa silang lahat. Kaya, empty nesters na sila nila! Ako, hindi naman ganun yan eh. Kasi mahirap mag-isa sa bahay. At siguradong mainip lang ako. Puputi na lahat ng buhok ko niyan. Talagang puputi na. Aba, sir, ay di mag-travel kayo. Magpasyal-pasyal. Dahil marami ng time, marami pang datong. Imagine mo yun, sir. Ang makukuha mong land sum is for 5 years. Sir, pautang naman dyan. Hindi ko pa makukuha yan. Dahil hanggang ngayon, ino-audit pa ako ng COA. At pag hindi natapos yan, hindi pa ako makakapag-retire ng tuluyan. Sumasakit na nga ang ulo ko sa pagre-reconcile ng cash at saka ng mga accounts. At meron pang mga kulang na mga remittance sa tax collections na hindi ko pa natatanggap. Alam mo, sir, huwag mo munang problemahin yan. Tara, kumain muna tayo ng mga handa namin para sa birthday mo. Oo, master! Dahil birthday ko ngayon, nagpaluto ako sa misis ng paborito ninyong dinuguan. Wow! At meron pa siyang in-order na paborito niyong puto binyang! At syempre, ang paborito naming pansit at saka lumpiang tsaka. Sir, ano tayo? May bigyan mo si sir. Sir, kayo. Alam mo, siguradong mamimiss natin si Sir Alex. Bukod sa magaling na siyang manager, masarap pang magluto yung asawa niya. Oo nga eh. Sana may matira. Para naman makapagbalot para sa asawa ko. Alam mo na, tinatamad ako magluto. Ay nako, asa ka pa. Kanina pa binabakuran ni Bert yung dinuguan, no? At lagi yan nasa likod ni Sir Alex. Sigurado yan sa kanya na lahat ng leftovers. Makikita niyang Bert na yan pag wala na si Sir Alex, lagot yung sa akin. Lagi nilang yan nag-undertime. Hindi ko nga sa sinusumbong eh. Kanino ka magsusumbong? Wala na tayong boss. Siya na pala ipapalit kay Sir Alex. Sino pa? Di si Miss Evangelista, ang fashion model ng Pila. Tingnan mo naman, no? Terno ang bag at sapatos. Si Mampi? Oo nga. Diba matatong? Halos pareho lang naman yung sweldo natin. Pero bakit kung umasa siya, akala mo anak siya ng Diyos? Bakit? Senior staff. At matagal na rin siyang cashier at remittance officer dito. Hindi naman niya magtatagal dito kung hindi nag-iinarte yan Smart, kuno at mistisa. Magaling mag-Ingles at magandang magbihis. Pero stricto daw yan sa mga kolektor ng pera. Siyempre, impressive, di ba? Impressive! Dinadaan-daanan nga lang ako niyan Dumediretso siya kay Sir Alex para i-remit yung mga koleksyon. Hindi man lang nagbibigay ng kortesiya sa akin. Ako na second treasurer. Pumapahig ng ganun si boss? Ay, naku. Siyempre, dinadaan niya sa kalambutsingan ng bruwan niyan. At ito namang matandang to, Wala lang sa kanya. Okay lang daw. As long as tama naman yung mga nire-remit niya koleksyon. Ang bait nga Nako, lagot tayo pag siya ang naupo sa treasury. Ay, salamat. Ready ka na ba sa retirement mo, Alex? Mahirap sabihin ang oo. This office has been my home for 30 years. Binagyo, binaha,
ni Lindol at iba't ibang administrasyon ang pinagsilbihan ko dito. Well, you were a very good department head. And I'm sure you're going to be happy with your new life. Kung sino man ang sumunod sa'yo, sana they follow your good example. Who knows? Baka ikaw na yon. Really? Baka maniwala ako sa inyo, huwag ka magbiro ng ganyan. Why not? In this job, ang kailangan lang ikaw ay maging trustworthy. Dito, sa opisina, kung saan ginagamit ang pera ng bayan, trust is number 1. Dapat hindi masira ang tiwala ng tao sa iyo. Ilag ang mga tax collector sa iyo dahil masinop ka sa pag-follow up sa mga tax collection nila. So far, you have been doing a very good job. Thank you, Alex. Pero maraming galit sa akin dito eh. Alam mo, likas sa mga tao ang inggit. Kaya ang payo ko sa iyo ay keep a low profile. Yun lang. And try to be a bit more friendly. Alam ko, pero masyado daw akong matara eh, lalo na sa mga collection clerks. That goes with the territory, lalo na pagdating sa pera. Dapat maigpit ka sa pag-follow up sa kanila para nasa tamang oras ang pag-remit sa iyo ng pera. By the way, Alex, when is your last day? Hindi pa tapos ang cash and account examination sa akin ng COA. At kailangan matapos nila yon bago ako makakuha ng clearance to leave. Pero may iniintay pa akong remittances. Dahil hindi nagtatali ang pera sa mga hawak kong resibo. Oh, agora dos. Kompleto na ba to? Ma'am, kulang pa ho yan ng 3 stall. Kulang na naman. Kailan ba ito makukumpleto? You better tell those stall owners, ha? Kapag hindi sila makabayad this week, ipapasang na sila. Ma'am, ang hirap po mangolekta ngayon. Tumaas ang mga presyo ng gulay sa palengke. At isa pa, may na ang benta. Humingi nga sila sa akin ng palugit kung di ko nang bibigay, baka ako naman katayin ng mga yun. Excuse me, ha? Walang palugit ang batas. Patatalsikin sila. Marami pa namang nag-aabang ng bakanting stalls. Paano naman uunlad ng pilar kung walang koleksyon? Dumadagsa pa naman dito ang bakasyonista sa Sorsogon. Bert, baka nakakalimutan mo, sinuswelduhan ka dito sa munisipyo para mangolekta ng tax, hindi para pakinggan ang daing ng mga tindera. Do your job and do it well. Yes, ma'am. Oh, eto. Ito yung gulod. Yes, ma'am. Kompleto na po lahat yan, ma'am. Pati po yung mga toda sa labas, tinodas ko na po. Ayan, yan ang gusto ko. Di katulad ng iba dyan, papetik-petik sa pangongolekta, kaya laging hindi maabot sa deadline. Diba? Anong sekreto mo, Lino? Tinatakot mo ba yung mga operator at saka yung driver ng tricycle? Ma'am, nakakatakot ba mukha ko? Huwag kang mangarap maging Piolo Pascual. Basta galingan mo lang yung pangongolekta mo para maging gwapo ka sa paningin ko. Yes, ma'am. Dahil pag late at hindi kayo nakakakolekta, ibig sabihin, late din ang remittance ko sa munisipyo. Okay? Opo. Okay. Oh. Very good. Thank you po. Hey, Alex! Alex! Ngayon na pala ang last day mo. Pasensya ka na, hindi ako nakarating dun sa retirement honors na binigay sa'yo ng munisipyo. I heard the staff gave you a very tearful goodbye. Oo nga, medyo tinamaan nga ako. Lalo na nung sinasamsam ko itong mga natitirang parapernalya ko sa opisina. Talagang hindi ko maiwasang magsentimiento. Mabuti na lang, natanggap ko na
ang clearance mula sa COA. Akala ko, matatagalan pa ang pag-audit nila sa mga report ko. Bakit? May problema ba? Alam mo, meron silang na-discovering discrepancy sa report ko. You know, yung mga late remittances, ang laki pala ng kulang. Ang sabi ko, maliwanag naman sa mga resibo na wala akong ibang natanggap na remittances, kundi yung mga nakadeposito na sa bangko ng munisipyo. Naintindihan naman nila. Kaya lang, pagpapatuloy pa rin daw nila ang investigasyon kahit wala na ako. Ha? Well, that means you, Fe. Ikaw ang cashier 2. Kaya ikaw na ang dapat magpaliwanag sa kanila. Magpaliwanag? Ano naman ang ipapaliwanag ko, Alex? Tungkol dun sa mga nawawalang pera na tinanggap ng mga kahero na mula sa mga tax collectors. Alex, alam mo namang maraming delinquent taxpayers at saka late collections, kaya late din ang remittances. Oo. Pero sa munisipyong ito, this is unprecedented. Bakit magkano ba yung nawawalang pera? 460,000 pesos. Oh my God. I hate to put you in this situation, Fe. Pero walang ibang magpapaliwanag dito sa COA. Anyway, kung kumpleto naman ang iyong remittances, you don't have to worry. All you have to do is just go back, look at your files. Malay mo, meron ka lang na overstate na remittances sa akin. Anyway, you can call me anytime for anything, for clarification o pag may problema, okay? Thank you. Good luck. Thank you. Pero baka mas kailangan mo yan ngayon. Sir Alex, ako na magdadala nito sa kotse ninyo. Pauwi na po pala kayo eh. Thank you, Bert. Pero babalik pa ako sa opisina. May kukunin pa ako mga libro. Sige po, tulungan ko na ho kayo. Huwag na. Ikaw naman. Magre-retire na ako. Sumisip-sip ka pa rin. Sir naman, ano magre-retire? Mag-iinuman pa ho tayo mamaya eh. Tara po, tigil lang po sa kotse niyo to. Bye-bye. Mare, kumusta naman? Oh, yan na yung merienda nyo. Medyo, ano na latest? Ay, naku, Bobby. Ayoko ng mga marites. Alam mo yan. Pwede ba, Jo? Stop pretending. Alam naman natin na tuwing magdadala ka ng merienda dito, meron kang latest. Ay, naku, Malo. Alam mo ba, bilang treasury assistant, nalaman ko na iniimbestigahan na pala sa COA yung si Miss Valentine. Si Miss Evangelista? Diretsuhin mo na kayo. Yeah, siya nga. Isa pala siya doon sa mga nalilate mag-remit ng pera sa treasury bago pa man mag-retire si Sir Alex. At alam mo pa, sabi ni Boss kay Bert, naku, ang laki pa pala ng kulang niya sa mga remittances niya. Ko? Tanong niyo kung magkano. Magkano? Kalahating milyon. Ha? Ako? Saan naman niya dinala yung ganong kalaking pera? Eh, wala naman siyang asawa. Baka may boylet. Charot. Prosmoso. Pero alam mo, ano? May bako. Galit na galit siya doon sa mga collector na hindi nakakapag-collect. Diba? Pero siya, hindi naman pala niya inire-remit yung pera sa treasury. Alam mo, siguro matagal niya na ginagawa yan, duda ko lang ha. Ginagamit niya yung tax collection ng munisipyo para sa sarili niya. Uy, wag naman kayong judgmental. Baka naman mas maraming pangangailangan yung tao. Ano pangangailangan para sa mga designer bags and shoes niya? Naku, Jo, hindi pa natin alam yung totoo. Ay, napakadami nun sa Divisoria eh, di ba? Pero Malu, pera yun ng taong bayan. Hindi niya dapat yung ginagalaw. Kung kailangan niya ng pera, eh di mangutang siya. Oh, Hindi pa napapatunayan na ginamit niya yung pera. ako. Nako, kaya ako, wala akong tiwala sa babae niya. At eto pa ha, next week,
Pag hindi niya pa napatunayan kung saan napunta yung mga perang kinuha niya, nako, kakasuhan na siya ng malversation of public funds. O, di ba? Ay naku, huwag na siyang umasa na magiging municipal treasurer siya dito. Mabuti pa kainin na lang natin. Ano ba yung dala mo? Sarap to, no? Yum. Hello. Yes, this is Fe Evangelista. Yes, birth date August 25, 1977. Yes. I just want to know, magkano ba ang pwede kong hiramin sa speed cash? Oo. I need 200,000 pesos. Ganon. Sige. Sige, 170,000. Miss, sa isang taon, magkano ang monthly payments nito? Okay. Okay. Can you proceed with the transaction? Can you make out the check to PNB under the account of Municipal Government of Pilar, Sorsogon? Yes. Miss, can you do this right away? Thank you. Sige, I'll wait for your call. Salamat, salamat. Hello, Alex. I'm sorry to call so late. Pwede ba tayo magkita? I need your help. Hindi ko masabi sa iyo noon na ang laki ng kulang sa remittances mo. I was hoping na ikaw mismo ang makakita niyan sa mga records mo. Sana kinausap mo muna ako, Alex. Para ano? May lalabas mo ba ang 457,000 pesos agad ng COA? Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang responsibilidad mo, Fe. Ilang beses ako nagsasalita sa opisina na may kulang ang remittances mula sa mga tax collections. At narinig mo lahat yun. Wala kang ginawa. Bakit? Akala mo ba na akong mananagot sa COA ng mga pagkukulang mo? Ibabalik ko naman yung perang kulang eh. If you had just given me more time. Fe, alam mong merong cash and accounts examinations na ginagawa ang COA sa opisina. Were you expecting na magbagal ako sa accounting ko habang naghahanap ka ng pera na dapat itinurn over mo sa akin noon pa? Do I have to ask you?
saan mo ginamit ang mga tax collections? Honestly, Alex, tulad mo, iniisip ko din yung future ko after retirement. Nag-invest ako sa real estate. Nakabili ako ng maliit na property na narimata ng bangko. Pinaayos ko ito at ngayon pinapaupahan ko. Well, good for you. Pero, ginamit mo ang pera ng taong bayan. Tama ba yun? Mali. Mali. Alex, this might be the last time that I'm going to ask for your help. Cleared ka na eh. Retired na. Malaki naman yung lump sum na nakuha mo. If I can just raise the money that COA is looking for. No, Fe. No. Gagamitin mo pa ako sa kasalanang ginawa mo. No way. No way. Nag-retire ako. Malinis ang aking record. At mananatili siyang malinis until I die. Raise the money yourself. Aminin mo sa COA ang iyong kasalanan at bayaran mo ang unaccounted remittances na nasa ilalim ng pangalan mo. Good afternoon po. Miss Pe Evangelista, Opo. base dito sa sinabmit mong paliwanag tungkol sa hinahanap naming unremitted tax collection ni Mr. Alex Medina mula 2017 hanggang 2019, lumalabas na nasa iyo pa ang mga niremit ng tax collection ng mga kolektor ng munisipyo. Kaya nga po ako kusang pumunta dito to explain this further. First of all, gumawa po ako ng sarili kong audit ng remittances from both the collectors and myself. Yung total po na nawawalang pera na 457,000, gaya po ng inireport ni Mr. Medina, ay hindi po, 371,000 pesos lang po. Yung kalahati po nun, na-i-deposit na po sa PNB account ng munisipyo. Tapos yung kalahati naman po, ay yun yung late collections na inabot na po ng COVID-19. Sarado po ang bangko at pati na rin po yung munisipyo. Kaya baka maaaring kay Mr. Medina na po na-i-remit yung pera. But according to Mr. Medina, wala pa siya natanggap na remittance mula sa'yo during pandemic time. And in the late 2021, ay hindi pa siya nakatanggap ng pera sa'yo. Nag-remit po ako. Mr. Medina must be confused kasi po matagal po yung suspension ng operations namin noon eh. Hindi po ako pumapasok noon. At kay Mr. Medina ho, na-i-remit yung pera. That is a serious allegation, Miss Evangelista. Yan po ang katotohanan. Pero willing naman po ako punan ang unremitted public funds na sinasabing nasa akin po. And I'm doing this for Mr. Medina, who has retired. Pero, sir, wala pong kinalaman si Mr. Medina dito. Ay nako, ang kapal talaga ng mukha ng babae niya, no? Imagine, idinamay niya pa si Sir Alex doon sa kasalanan niya. Walang konsensya. Pare-pareho naman tayo wala dito nung pandemya. Pero wala naman nakakita na may nagsubmit ng tax collection kay Sir Alex. Oh, may nag-remit nga ba ng pera sa munisipyo? Wala nga. Eh kasi nga, di ba, sarado yung business. So, walang collection at wala ring collector. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, bago pa mag-lockdown, nai-remit na ng mga collector yung pera.
Ayun, inilagay niya at dinala niya sa bahay niya at hindi na binalik. Ay, naku, gumagawa ka na naman ng istorya. Fake news yan. Hay nako, wala nang mas fake sa babae niya, no? Sinungaling kaya yan, ang galing niya magtagpi-tagpi ng dahilan. Akala niya yata, makakalusot siya sa COA? Nako, nasa sandigang bayan na yung kaso niya, no? Buti nga. Teka, totoo bang titistigo ka laban sa kanya? Of course, kinausap na kaya ako ng prosecutor ng kaso niya. Ano sabi mo? The truth and nothing but the truth. Ano nga? Eh di ang katotohanan na second cashier lang siya at binabypass niya ako bilang assistant treasurer. Yun lang. Wait lang, there's more. Wala siyang nairimit na pera kay Sir Alex before, during, and after ng COVID. Ay, bakit mo naman alam? Oo nga. Siyempre, ako ang nagpapasok ng mga account ng remittances sa ledger bago yun idinodeposito sa bangko. Lahat ng cashier ay accounted for at siya lang itong wala. Ako, Jo, kung hindi lang tayo magkaibigan, ihahabla kita ng rumor mongering. At saka tigilan mo na yung binabalak mo. At hayaan mo lang ang hostage na mababal sa kanya. Ano ka ba? Eh kaya nga ako nagtitestify para tulungan ng hustisya na habulin siya. I am speaking of true justice that comes from God. Tama. Teka muna, akala ko ba magkakampi tayo? Eh bakit parang naawa ka pa doon sa babae na yun? Hoy, ano ba kayo? Pati ba naman problema ng ibang tao pag-aawayan nyo? Sige na nga, kumain na nga kayo. Basta tumutulong lang ako sa batas. Obligasyon din naman natin para magkaroon ng hustisya sa lupa. Pero nag-uusap lang tayo ha, hindi tayo nag-aaway. Oh, Atin lang to. oo, wag na natin bigyan niya. Josefina San Diego, nakikilala ba ang nasakdal? Opo. Kilalang kilala ko po. Magkatabi lang po ang cubicle namin sa munisipyo. Anong trabaho niya at trabaho mo? Ako po ang assistant treasurer at siya naman po ang cashier 2. Siya po ang tumatanggap ng mga buwis na binabayad ng mga negosyante sa mga kolektor ng aming munisipyo. Ikaw? At ako po ang nagpapasok sa libro ng mga records bago po mag-remit sa treasurer. So, bago i-remit ang pera, dumadaan muna sa'yo. Dapat nga po, pero dumediretso po siya sa treasurer. So, hindi mo alam up-to-date remittance ni Miss Evangelista? Nalalaman ko na lang po pag nag-filing na ng resibo galing sa treasurer. Paano kung walang ibigay ni Sibo for filing? Pag wala pong naire-remit, wala pong pera. Nag-file ba ng resibo 2021 remittance si Miss Evangelista? Wala po. Bert Madrigal, anong trabaho mo sa munisipyo? Collection clerk po. Anong kinokolekta mo? Mga buwis po sa palengke ng Agora 2. Kailan ka huling nag-remit ng mga collection mo? Bago magsimula ang pandemya. At kaninong binibigay lahat ng collection mo? Sa kanya po, kay Miss Fe Evangelista. Mr. Lini Ampid, collection clerk ng munisipyo? Opo, 3 taon na po. Saan ka namumulekta ng buwis? Sa mga tricycle driver at jeepney driver po, pati na rin po sa mga maliliit na po na nangangalakal. Nangulekta ka ba nung panahon ng pandemya? Hindi po Karamihan po kasi sa kanila, nagsara na po ng negosyo. Halos wala na rin pong namamasada. Kailan ka huling nangulekta ng buwis? Bago po mag-lockdown dahil po sa COVID. At kaninong binigay lahat ng pera? Kay Mrs. Pe Evangelista po.
Hello, Alex? Thank you for taking my call. Gusto ko sana makipagkita sa'yo pero alam kong hindi ka papayag. Oo, next week na ako isasalang. Alex, gusto ko lang malaman mo na hindi kita isasabit sa korte. Don't worry, sinunod ko ang payo mo. Sana lang, Alex, kahit anong marinig mo about the hearing, please know I have your best interest at heart. No, Alex, I am not taking responsibility for the money that was lost. Pero babayaran ko ang pera na nawawala alang-alang sa'yo. No problem, Alex. Thanks for everything. Miss Evangelista, ang sinasabi mo sa agrumento mo, ang dapat managot sa nawawalang pera, ang retired na municipal treasurer. Opo. Bakit mo sabi yan? Dahil siya po yung iniimbestigahan ng Commission on Audits, hindi po ako. Pero inamin mo kanina na hindi ka nag-remote sa treasurer. Na-late lang po yung remittances. Dahil po sa pandemic, hindi rin po ako nakakapasok noon at late ng tax collection. At sinabi mo, ayon sa iyong record, na ang total, ang remitted collection, ay 371,000. Opo. Nasaan yun? Nai-deposito ko na po sa PNB account ng munisipyo ang 173,000 pesos po. Kailan? Last week po. Sa makatuwid, ngayon ka lang nag-remit. Opo. At ang natitirang 198,000, Wala na po. Maaring yan po yung perang na-remit kay Mr. Medina bago siya mag-retire. pero ayon sa libro, walang natatanggap na remit ang nag-retired na treasurer. Maaring wala na nga po. Hindi ko na nga rin po naaalala dahil nga ho sa pandemya. Halos wala na po pumapasok sa amin noon sa opisina. Miss Evangelista, sinabi mo sa deposition mo na handa mong bayaran ang 198,000 kung sakalang ito makita. Tama ba? Opo, dahil ako na po ang responsible officer po ngayon. Dahil retired na po si Mr. Medina. At hindi na po siya kasali sa usaping ito. No further questions, Your Honor. May mga tanong pa ba ang partido ng nasasakdal? Wala na po, Your Honor. There being no further arguments, we will return with the order of this court. Kasama ang mga kasaysayan ng mga testigo at ng nasasakdal na isinalin sa papel ng korteng ito. Kasama ang salaysay ng mga testigo at ng nasasakdal na isinalin sa papel ng korteng ito. Maaring balikan mamayang 3:00 ng hapon ang order ng korte. Hearing is adjourned. Thank you. Justice Flores, Sir from the XYZ po, pwede po ba kayong ma-interview tungkol sa kaso ni Miss Evangelista? Mag-record lang po ako, sir. Sir, mahigit 1 buwan na po yung kaso ni Miss Evangelista. Ganun po ba talaga kabagal magbigay ng desisyon ng korte? Aba, sinusuring mabuti ng korte ang desisyon nito. Dapat batay sa katotohanan lamang at sa batas, lalo na at ang nakataya ay kalayaan nung nasasakdal sa desisyon nito.
Maaari niyo po bang sabihin sa ating mga tagapakinig at ipaliwanag sa amin ang naging hatol ng korte? Bueno, sa ilalim ng malversation of public fund ay guilty si Ms. Faye Evangelista. Dahil hindi niya na ipakita ang pera ng munisipyo na nakarecord sa kanya nung kinuha ito ng COA. Justice, may mga nagsasabi pong sangkot ang opisina ni Treasurer Alex Medina. Hindi. Matagal nang retired si Medina. During the cross-examination, inamin ni Evangelista na si Alex Medina ay isang mapagkakatiwalaang empleyado at kagalang-galang. Ano po ba ang parusang ibinigay kay Miss Evangelista? Siya ay hinatulan ng pagkakakulong nang hindi kukulangin sa 4 na buwan at 1 araw. At suspendido siya sa kanyang trabaho ng 3 taon, 6 na buwan at 21 araw. Bukod dito, ay pinagmumulta siya ng gobyerno ng 251,000 pesos dahil sa kanyang kasalanan. Masyado daw pong magaan yung sentensya ng Sandigan Bayan sa kanya. Alam nyo, 2 bagay sa kasong ito ang tinimbang ng korte upang mapagaan ang hatol sa kanya. Una ay inamin niya na nasa kanya ang salapi ng mga nagbayad ng buwis. At pangalawa ay ibinigay niya yung kalahati ng kabuuan nito doon sa munisipyo. Pumayag din siya na babayaran yung natitirang halaga nung nawawalang pera. Ang mas mabigat na parusa sa sino mang nagkasala ay ang pagkasira ng kanyang pangalan at ng katauhan. Inamin ni Miss Evangelista ng kanyang pagkakasala dahil alam niya na hindi siya patatahimikin ito habang buhay. Mistulang hayop na hila-hila ang sariling buntot kahit saan man siya pumaroong.